Amy, ang singsing na ito ay tinatawag na Amira, isang simbolo ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo. Sam, ipangako mo sa akin, hinding-hindi mo ipagkakanulo ang ating pagmamahal, tama? Isinusumpa ko na si Amiel. Lamang ang ibigin ko sa buhay na ito. Hindi iyon magbabago kailanman. Sam, kung sakaling ipagkanulo mo ako, mawawala ako sa iyong buhay magpakailanman. Miss Yale, sigurado ka bang gusto mong burahin ang iyong pagkakakilanlan? Kapag nawala na ito, wala na makakahanap sa iyo muli. Sigurado ako. Sige. Matatapos ang proseso sa loob ng 2 linggo. Mangyaring maghintay ng matiyaga. Sam, namimiss mo ba ako? Nasa opisina tayo. Baka tayo makita ng iba. Akin ang kumpanyang ito. Walang magsasabi ng anumang salita. Hubarin mo ang iyong mga damit ngayon at hayaan mong mahalin kita. Sam Shaw, ito ang huling regalong ibibigay ko sa iyo. Sana magustuhan mo ito. Mahal. Namiss ko ang ating anibersaryo dahil nakipagkita ako sa isang kliyente kagabi. Pasensya na. Tingnan mo, binilhan kita ng kwintas. Maganda, di ba? Isuot ko sa iyo. Tignan natin kung bagay. Ito. May regalo rin ako para sa iyo. Mahal. Ang bait mo sa akin. Teka, buksan mo pagkalipas ng 2 linggo. Bakit? Dahil mas makahulugan ito kapag binuksan mo pagkatapos. Sige, makikinig ako sa iyo. Bubuksan ko ito kailan mo gusto. Amy, gusto mo na pumunta sa amusement park. Pumunta tayo doon ngayon. Halika na. Tara na. Nakakatakot pala. Kung natatakot ka, hindi mo kailangang manatili dito. Gagawin ko ang lahat. Basta masaya ka. Mahal. Mahal, hindi mo ba gusto ang Tio Bibo? Sumakay tayo. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga.
Sino ang nagte-text sa iyo? Mukhang urgent babae ba yan na may gusto sa'yo? Ito marahil ay trabaho. Magpahinga ka ng kaunti. Ako na ang bahala dito. Hindi ba ito ang live stream ni Jill Lead? Tingnan ninyo lahat. Ito ang amusement park sa Sonos. Ito ay regalo mula sa boyfriend ko. Banggitin mo lang ang pangalan ko at makakakuha ka ng 50% diskwento. Pakiusap. Isang maliit na influencer na katulad mo ay hindi kailanman makakakuha ng ganyang lalaki. Naghahanap siya ng katanyagan. Napakakawawa. Ang lugar na iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Mahal, pinapanood mo ba to? Nagdududa sila sa akin. Wala ka bang sasabihin? Dahil siya, 100 regalo. Nakita mo ba yon? Ganyan ang boyfriend ko para sa'yo. Nagkakalat siya ng daan-daang libong dolyar na parang walang anuman. Mahal, nasaan ka na ngayon? Tatapusin ko ang stream at sasalubungin kita. Kaya ito ang tinatawag mong trabaho. Mahal. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nabulunan lang ako sa tubig. Sige. Mahal, may biglang nangyari sa trabaho. Kailangan ko nang umalis. Sige, Aalis na ako. Maaari kang umalis ng mag-isa. Amy, ayaw mo ng alingahas. Ayaw mo rin ng pampaganda. Ano ang gusto mo? Kung gayon, kaarawan mo ngayon. Kailangan kitang bigyan ng kahit ano. gusto ko ang parke ng mga libangan. Sasama ka ba sa akin? Parke ng mga libangan? Kung gayon, magpapatayo ako ng parke ng mga libangan sa Sonos para sa'yo. Madalas tayong makapunta doon. Ibinigay mo talaga ang pinakamamahal kong regalo sa iyong kalaguyo. Napakamura ng iyong mga pangako. Nais kong ipagbili sa subasta. Lahat ng alingahas na ibinigay sa akin ng aking asawa. Ano ang pangalan mo? Ako si Amy Yale. Ang mga alingahas na ipinagpapasubasta ko ay kasama ang singsing na Amira. Miss Yale, sa pagkakaalam ko, ang singsing na Amira ay ang iyong singsing na pangkasal. Sigurado ka ba dito? Desidido na ako. Ipagbili mo iyon sa subasta. Amy Yale, bakit mo ipinagbili sa subasta ang ating singsing na pangkasal? Pumunta ka sa subasta? Bakit ka nandoon? Ako. Amy, may hindi ba pagkakaunawaan sa atin? Wala. Ako ay isang ulila. Kailangan ng donasyon ang isang ampunan, kaya ipinasubasta ko ang singsing. Mahal, maaari mo sanang kausapin ako. Ang Amira ay simbolo ng ating pagmamahalan. Paano mo nagawa? Ang pagmamahalan natin, Sam Shaw. Tinalikuran mo na ang ating pagmamahalan. Salamat sa Diyos. Nabili ko ito ng tamang oras. Tingnan mo. Bumalik na ito. Hayaan mong isuot ko ito sa iyo. Malaki ang ibig sabihin nito sa atin. Hindi mo na ito maaaring tanggalin muli. Sam, hanggang kailan ka magpapanggap? Oo nga pala. May nakakaharap akong ilang kliyente ngayong gabi. Espesipiko nilang hiniling na makilala ka. Mag-ayos ka na ngayon. Mag-iwan ng magandang impresyon ngayong gabi. Matagal na't hindi nagkita. Ito ay isang tagay. Mahal, giniginaw ka ba? Excuse me, giniginaw ang aking asawa. Pwede bang pataasin ang aircon? Sino ang mag-aakala na si Jisho ay isang napakalambing na asawa? Siyempre, wala siyang ibang pinapansin kundi ang kanyang asawa. Maraming magagandang babae sa Shawcope, ngunit hindi siya malapit sa alinman sa kanila. Nakikita ng lahat kung gaano kamahal ni Sam ang kanyang asawa. Sam, nakakasuka ka talaga. Kung tayo ay magdiborsyo, hindi na ako makapaghintay na makita kung paano mo ipapaliwanag iyon sa kanila. Amy, bihira ang mga lalaking tulad ni Sam.
Nagtatrabaho siya o nagpapakasasa sa kanyang asawa? Mas mabuting panghawakan mo siya. Sige, tama na. Tumigil ka na. Paumanhin. Maselan ang asawa ko sa usok. Sana hindi kayo magalit. Sige, nakuha ko. Jenny, Shaw, hindi mo kayang tiisin ang usok. Pero sigurado ako, kaya mong tumanggap ng alak. Sino mag-aakalang ganito kaganda signal? Shaw? Bilang kasosyo sa negosyo, hayaan niyong magbrindis ako para sa inyo. Alam mong hindi ako umiinom ng alak. Mahal, wag mong ipahiya ang kliyente. Para sa reputasyon natin, uminom ka na lang ng isa. Ito ay para sa matagumpay na pagsasamahan. Wow, kahanga-hanga iyan. Inumin natin yan. Mabuhay. 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 Kain na tayo. Mahal, ano ang problema? Masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Magpatuloy kayo. Uuwi na muna ako. Hintayin mo ako sa bahay. Amy Yale, magtiyaga ka. Kapag nabura na ang pagkakakilanlan mo, malaya ka na sa wakas sa kulungang ito. Talagang marunong si Jisho na paligiran ang kanyang asawa sa kanyang daliri. Well, ituring mo akong humanga. G, Shaw, narito ang isang brindis para sa iyo. Nakakamit ni Sam ang kanyang cake at nakakain din niya ito. May magandang babae sa kandungan mo. Halikan mo na siya. Oo. Pati kami manonood, bigyan nyo rin ng pagkain ng mata. Halikan siya, halikan, halikan siya, halikan, halikan siya. Sige. Talagang maganda si Mrs. Shaw. Pero hindi pa rin niya napigilan si Mr. Shaw na magloko. May mga taong mas gusto lang ang bawal na prutas. Sa unang araw ko pa lang sa trabaho, Jigo na to ay nanliligaw na sa akin. Kaya pawang kasinungalingan lang pala. Ginago mo lang ako. Ang aking pagiging tapat ay walang halaga sa iyo. Sam, hindi ka ba nag-aalala na malaman ito ni Amy? Manahimik kayo. Kapag nalaman ito ni Amy, magkakaproblema kayo. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Alam kong gusto mo akong mamatay. Ano? Ano ba ang pinagsasabi mo kapag nawala ka sa akin? Paano ako magpapatuloy? Mahal, magpahinga ka. Sagutin ko itong tawag. Tungkol ito sa trabaho.
Ano ang ginagawa niya sa OBGYN? Hoy, Mrs. Shaw! Buntis ka rin ba? Mahal, huwag kang magkamali ng pag-intindi. Narito si Jill para sa pagsusuri. Nagkasalubong kami. Tinulungan ko siya. Mahal, Miss Lead, kailan ka nagdadalang tao? Nasaan ang ama? Maaaring wala rito ang ama ng sanggol. Pero tuwang-tuwa siya nang malaman niya. Nagregalo pa siya sa akin ng amusement park. Mukhang hindi karaniwang lalaki ang partner mo. Mrs. Shaw, kung ganun ka-curious, sabay tayong kumain. Libre naman ang ama ng sanggol. Ipapakilala ko kayong dalawa. Sige. huwag kang mag-una. Hindi ka karapat-dapat na makasalo ng aking asawa. Hoy! Mahal, dapat kang magpahinga. Huwag kang maglakad-lakad. Tungkol naman sa kanya, isa lang siyang mababang uri ng empleyado. Huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Sasamahan kita pabalik. Amy Yale, maghintay ka lang. Magdudusa ka para dito. Mahal, kailangan mo pang gumaling. Magpahinga ka. Nakabihis na ako. Sasama ka ba o hindi? Mahal, may nangyaring kagyat na bagay sa trabaho. Kailangan kong asikasuhin ito. Sige, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Magpahinga ka. Matulog ng mahimbing. Sam Shaw, kung balak mo na magtaksil sa akin simula pa noong una, ano ang silbi ng ating kasal? Mrs. Shaw, namimiss mo ba ang asawa mo? Well, mahimbing siyang natutulog sa kama ko ngayon. Amy, ang singsing na ito ay tinatawag na Amira. Isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal ko sa iyo. Mrs. Shaw, buntis ako. Pero hindi pa rin napigilan ni Sam ang sarili niya sa akin. Hindi ko naman ganun kakaakit-akit sa huli. Saglit na lang at iiwan ka niya. Lumipas na ang 2 linggong deadline. Sam Shaw, paalam. Hindi na tayo magkikita kailanman. Mahal. Mahal. May nangyaring kagyat na bagay kagabi. Galit ka ba? Ikaw ang CEO. Normal lang na maging abala. Ano ito? Pagbura ng pagkakakilanlan? Mahal, ano ang nangyayari? Mahal, anong nangyayari? Wala lang. Nag-delete ako ng lumang account. Hindi ko na ginagamit. Ganun ba? Siya nga pala. Hindi tayo nagkasama ng matagal nung araw na iyon. Libre ako ngayon. Pupunta ba tayo sa... Mahal, may nangyari uli sa trabaho. Sige. Sige lang. Sige. Pabawi ako sa iyo.
Sam, Nawawala ka na ba sa isip? Sinong nagsabi sa iyong pumunta rito? pero namimiss kita. Ganon din ang sanggol. Tumigil ka na. Umuwi ka. Hindi! Gusto naming manatili dito ng sanggol. Maaari kaming sumama sa iyo araw-araw. Put, sino ka ba? Si Amy, ang lehitimong asawa ko sa loob ng 3 taon. Kung maglakas loob ka mang magnasa sa kanyang puwesto, pagsisihan mo ito. Naintindihan? Hoy! Oh, gusto ko lang ipaalam na dumating na ang mga bagong damit ko. Pumunta ka rito para manood ng pagsuot ko. Huwag ka lang basta-basta pupunta ng walang paalam. Pupunta ka ba o hindi? Sige. Sam Shaw, ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko, pero hindi mo ito pinahalagahan. Hayaan na. Mula ngayon, Amy Yale ay wala nang mamamalagi kahit saan. Sam, maaari mong buksan ang regalo? Na ibinigay ko sa iyo 2 linggo na ang nakalipas. Amy, ano ba talaga ang regalo? Ang numerong iyong dinayal. Well, tara na't umakyat. Ay hindi na serbisyo. Mangyaring subukan muli mamaya. Kailangan ko nang umuwi ngayon din. Pero bakit? Nandito ka na. Ang numerong iyong dinayal. Ang mga damit ko ay hindi na serbisyo. Hindi kailanman nawawalan ng serbisyo ang telepono ni Amy. Hindi niya ito pinapatay. Imposible. Kailangan ko nang umuwi. Hoy! Sam Shaw, bumalik ka rito! Mahal, nakauwi na ako. Pasensya na at natagalan. Mary? Mary. Opo, Jisho. Nasaan ang malarawan ko sa kasal? Sinunog lahat ni Ganeng. Shaw. Ano? Nasaan siya? Dala-dala ang kanyang maleta. Umalis signang. Shaw sa isang taxi. Saan siya pupunta? Hindi niya sinabi sa amin. Hindi namin magawang magtanong. Ang regalo. Nariyan pa ang regalo sa anibersaryo. Nagloloko lang siguro sa akin si Amy. Nagloloko lang siya. Kasunduan sa diborsyo. Imposible yon. Mahal na mahal ko si Amy. Paano niya kaya akong diborsyuhin? Mary. Ginoong Shaw, anong nangyari? May iniwan ba siyang mensahe bago siya umalis? Wala siyang sinabi. Well, sino ang madalas niyang kinakausap? Ginoong Shaw, si Ginang Shaw ay para lamang sa iyo ang kanyang mga mata. Bahagya na lang siyang may oras para sa mga kaibigan. Maaari mong subukang tawagan ang kanyang pamilya. Si Amy ay isang ulila. Wala siyang pamilya. Amy Yale, palagi kitang trinato ng napakabuti. Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Ginoong Shaw, dapat nating tawagan ang mga pulis. Si Ginang Shaw ay nasa labas na mag-isa. Paano kung may mangyari sa kanya? Oh, tatawagan ko ang mga pulis. Hello? Nawawala ang aking asawa. Ang pangalan niya ay Amy Yale. Pakihintay lang po. Sigurado ka bang Amy Yale ang pangalan niya? Oh, Paumanhin. Wala kaming mahanap na anuman tungkol kay Amy Yale. ano? Ginoo, ako si Sam Shaw, ang CEO ng Shaw Corp. Si Amy Yale ang aking asawa. Kami ay kilalang mga tao. Paano walang impormasyon tungkol sa kanya? Talagang walang record ni Miss Yale sa sistema. Kung may oras ka, maaari kang maghain ng detalyadong ulat. Pupunta ako roon ngayon.
Kamusta? Ang guest house na ito ay naibenta na. Mangyaring humanap ng ibang matutuluyan. Ako ang bagong may-ari. Ikaw ba si Ann? Binibini? Sa totoo lang, medyo mabagal ang turismo dito. Naaapektuhan din ito ang aming negosyo. Ang bata mo tignan. Naghahanap ako ng kapayapaan at katahimikan. Sige, kung gayon. Ibibenta ko to sa iyo sa murang halaga. Salamat. Mr. Shaw, may balita ba kay Mrs. Shaw? Ano ang sinabi ng mga pulis? Ang pagkakakilala ni Amy ay lubos na nabura sa buong mundo. Si Amy Yale ay hindi kailanman nabuhay. Mr. Shaw, may access ka sa social media ni Mrs. Shaw. Mag-login at tingnan kung may mga bakas doon. Oh. Ang kanyang account. Ako ang gumawa nito para sa kanya. Umalis ka. Jill Lead. Papatayin kita. Jill Lead. Sinabi ko sa'yo na hindi dapat malaman ni Amy. Gusto mo bang mamatay? Amiel, napakawalang hiya mo talaga. Hindi mo kayang makuha ang puso ni Sam. Kaya nagkunwari kang shotminin instead. Tigilan mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nang ako'y katelepono ni Sam, nilinaw niyang hindi kanya minahal kailanman. Hindi ko siya sinisisi. CEO ng kumpanya si Sam. Bakit siya mabibighani sa isang ulila? Dadalang tao na ako ng anak niya. Saglit na lang. Bago ako maging Mrs. Shaw, hindi ako masasaktan. Dahil sa sanggol. Umalis ka na kung may natitira kang pag-iisip. Maaari kong payagang manatili ang dignidad mo. Kung pipilitin mong manatili. Pag ako'y naging Mrs. Shaw, ipagbibili kita bilang escort. Jill Lead. Sino ka para magsalita ng ganyan? Pangahas mong pinagbibintangan si Amy? Babalatan kita ng buhay. Sam. Nagbibiro lang ako, Ignang. Shaw. Sige! Magpatuloy ka sa pagsasalita. Ano pang masasamang bagay ang sinabi mo kay Amy? Sam, pasensya na. Ako'y... Si Genning. Siya ang unang uminsulto sa akin. Nagtatanggol lang ako. Huwag mo akong sigawan. Tinatakot mo ako at ang sanggol. Tama na. Huwag kang gagalaw. Makakamit ko ang hustisya para kay Amy. Sam, ano ang ginagawa mo? Ano ang gagawin ko? Ang putang iyan, si Amiel. Nagawang paandarin si Sam para habulin ako. Hindi pwede. Hindi ako susuko ng walang laban. Mga kasama, ako'y inaapi. Huwag matakot. Papasukin mo ang iyong nobyo. Siya ang umapi sa akin. May iba siyang babae. Papananagin niya ako dahil sa kanyang kirida. Mga pare, kaya kong tanggapin ang mga paghagupit. Pero nagdadalang tao ako ng kanyang anak. Natatakot ako na baka may mangyari sa sanggol. Ang mga lalaki talaga ang pinakamasama. Ang kabit na iyon ay tunay na demonyo. Nararapat siya sa kakilakilabot na kamatayan. Pinapadala niya sa akin ang mga larawan niya sa kama. Kasama ang aking boyfriend araw-araw.
Dinudustan niya ako araw-araw. Natatakot talaga ako. May makaka-relate ba? Jill, huwag kang mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Ano kung siya ay mayaman? Hindi siya exempted sa batas. Jill, ipadala mo sa amin ang iyong address. Pupunta kami diyan. Ilalagay ko ang address sa chat. Salamat. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Jill, huwag kang matakot. Kahit siya ay mayaman at makapangyarihan, siya ang unang nagkamali. Eksakto. Nakatira tayo sa isang lipunan ng pinamumunuan ng batas. Inirecord ko ng lahat ngayon. Kung maglakas loob siyang gumawa ng kalokohan, i-upload namin ang footage at sisirain ang kanyang reputasyon. Sige, Jill Lead. Gusto mong subukan ang mga taktikang iyon sa akin? Sige. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na mga taktika. Sam, ano ang ginagawa mo? Jill Lead. Sa lahat ng bagay na sinira mo, ang pagpapalayas kay Amy ang pinakamasama. Pinagtabuyan mo siya. Ikaw ang bahala sa mga kahihinatnan. Sino ang mas mahalaga? Siya o ako at ang sanggol na dinadala ko? Siya ay isang ulila lamang. Hindi siya maihahambing sa atin. Isara mo ang demonyong bibig mo. Si Amy ang lahat sa akin. Siya ang aking unang pag-ibig. Ang isang walang hiya na babaeng katulad mo ay hindi kailanman maihahambing sa kanya. Tingnan mo. Yan ang totoong kulay niya. Upang makuha ang kanyang unang pag-ibig pati buntis niyang nobya, ay kanyang hahabulin. Nasaan ang katarungan? Protektahan natin si Jill. Hindi natin pwedeng pahintulutang may mangyari sa kanyang sanggol. Ang kanyang sanggol? Nilusot mo ang doktor para gumawa ng peking pregnancy report. Akala mo maloloko mo ako. Dilat mo ang demonyong mga mata mo at tingnan mo ang nagawa ng babaeng ito. Ano? Jill, totoo ba ito o hindi? Jill, magsalita ka naman. Buntis ka ba o hindi? Ako? Sam, mahal na mahal kita talaga. Ako, gusto ko lang makasama ka. Kaya inamin mo na ang pagbubuntis mo ay peke. Ano naman kung ginawa niya? Pinatutunayan lang nito kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Jill sa iyo. Nandaya ka sa kanya sa ibang babae. Huwag kang magpakamatuwid. Wala kang alam kung ano ang ginawa ng malupit na kabit sa kanya. Jill Lead, may kapal ka ng mukha na tawaging kabit si Amy. Sam, tumigil ka sa pagtatanong sa akin. Ang babaeng walang puso. Ay iniwan ka na. Ako na ang bahala sa'yo. Mas gagalingan ko pa kaysa sa kanya. Tumahimik ka. Idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ito ang Jill na hinangaan mo. Tingnan mo kung anong klaseng babae siya talaga. Ano? Jill, hindi ako makapaniwala na napakalupit mo. Si Jill pala ang kabit. Hindi. Ang mga text na ito ay maaaring gawing peke. Huwag kang maniwala sa kanya. Binabaluktot mo pa rin ang katotohanan. Si Amy Yale, ang aking lehitimong asawa. Siya talaga si Sam Shaw, ang CEO ng Shaw Corp. Ang kasal na iyon noon ay pinag-uusapan sa buong Jarva. Jill Lead, ginamit mo ang aming pakikiramay para linlangin ang mga tao. Jill Lead, isa kang walang hiya na kabit. Nasayang ang napakaraming regalo ko sa iyo. Ang kapal mo! Nagsisimula ka ng gulo, binabaluktot ang katotohanan at inabuso mo kami. Sobra na ito. Lahat, bagbugin niyo siya. Bagbugin ang babaeng walang hiya na ito. Sam, kung mapapatuloy ito, hindi siya makakaligtas. Siya ang may gawa nito. Ngayon, siya ang dapat. Sam! Sam! Tulungan mo ko. Sam! Sam! Tama na. Tama na yan. Pababayaan natin siya mag-isa mula ngayon. I-unfollow natin siya pag uwi natin. Oh, iba-block namin siya. Umalis na tayo. Sam, alam ko, mahal mo pa rin ako. Kaya nagkaroon tayo ng maraming masasidhing gabi. Tama ba ako? Para sa akin, ikaw ay isang laruan lamang. Ang tanging asawa ko ay si Amy Yale. Kapag nabawi ko na siya, papaubaya ko sa kanya ang pagganti sa iyo para mapalabas ang galit niya. Sam, hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag mo akong iwan. Shaw Corp. Tatanggalin si Jill Lead.
at isasara ang kanyang account. Kayon din. Kanselahin ang proyekto. Para sa amusement park, dapat niyang bayaran ang mga pinsalang dulot ng kanyang mga pagkakamali. Hindi. Sige, Jinong siya. Sam, wawasakin mo ako. Gago ka. Ginawa ko ang lahat para maakit mo siya. Pero sinira mo ito. Ginoong Wade, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayokong mawala ang meron ako ngayon. Ayokong bumalik si Amiel para maghiganti. Kung gayon, bawiin mo siya sa mundong ito magpakilanman. Nandiyan ka ba? Gusto ko siyang patayin ngayon. Ganyan nga. Kapag nalaman natin ang balita ng kanyang kamatayan, mag-give up na si Sam sa kanya. Pagkatapos, tutulungan kitang mapa sa kanya siya. Ikaw ang magiging asawa ng CEO ng Shaw Corp. Amy, nagiganti na ako para sa iyo. Magbalik ka na sa bahay. Ako, alam kong nagkamali ako. Jinong Shaw, may mga update tayo. Nasaan si Amy? Nasaan siya? Jinong Shaw, hindi pa rin namin alam kung nasaan siya. Ngunit ang singsing na Amira ay muling lumitaw sa subasta. Ibig mong sabihin, alam ng auction house kung nasaan si Amy. Malamang. Bilisan mo. Bilhin mo agad ang singsing na iyon. Ito ay simbolo ng pagmamahal ko kay Amy. Jinong Shaw, pasensya na. Ang singsing na Amira ay binili ng isang misteryosong mamimili. Ano? Amy Yale. 2 beses mong ipinasubasta ang Amira. Dahil lang sa nagloko ako, itinatapon mo ako. Dahil sa isang bagay na napakababaw. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Sa wakas ay may tunay na akong sariling tahanan. Hindi na ako ang kanaryong iyon na nakakulong sa hawla. Tulong? Tulong? Ale, ano ang nangyari? Huwag magmadali. Habang pababa ng bundok, nadulas ang anak ko at nahulog sa bangin. Aling bangin? Iyong nasa unahan, Ale, ililigtas namin siya. Tayo na. Binibini, nasaan siya? nasa harapan mismo siya. Tara na. Denise, tibayan mo. Tay, hindi ko na kaya matagalan pa. Nabigo akong maging anak sa inyo. Patawad? Tumigil ka sa kalokohang ito. Mahal. Dennis. Nandyan pa ba si Denise? Oh, Ginoo. Oo. Saan siya nahulog? dito. Mula dito siya nahulog. Nakikita ko siya. Iabot mo ang flashlight. Denise, nandito ako para iligtas ka. Ibinaliga ko na ang lubid. Nakikita mo ba? Oo. Ikawin mo ang lubid at hatakin mong mahigpit. Hihilahin ka namin pataas. Nakakaw na ako. Sige, hawakan mo ang flashlight. Humawag ng mahigpit. Mag-ingat. Denise, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Nasaktan ang binti ko. Pero hindi naman malala. Binibini. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Umuwi muna tayo. Tumayo ka. Mag-ingat. Hating gabi na. Tuluyan na lang kayo sa guest house ko ngayong gabi. Binibini. Nahulog sa bangin ang aming maleta. Wala kaming pera. Binibini. Hindi kami masamang tao. Ang tatay ko ang tagapangulo ng Archer Investments. Ang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan. Bakit pupunta ang isang chairman sa isang liblib na patutunguhan ng turista? Hindi ako. Ayos lang. Lahat tayo may mga problema. Tuloy kayo. Magluluto ako para sa inyo mamaya. Ma'am, bukas ka na umalis kapag araw na. Hindi gaanong kalaki pero tanggapin mo na. Kakabukas lang ng aking guest house. Hindi ako kumikita ng malaki. Hindi. Binibini. Magpahinga ka muna. Magluluto ako para sa iyo. Ang babaeng ito ay anghel na galing sa itaas. Oo. Ni minsan sa buhay ko ay nakilala ako ng taong napakabait. Ano ang iniisip mo? Naglalaway ka?
Denise, ano sa palagay mo kung ang babaeng itong mabait ay magiging manugang na babae ng pamilyang Archer? Hindi mo ba laging sinasabi na para sa isang pamilyang kagaya nating nasa pinakamataas, kailangan nating pumili ng asawa na maingat? Gunggong! Iniligtas niya ang buhay mo. Bukod pa doon, mga estranghero tayo. Pero pinatuloy niya tayo ng libre. Binigyan pa nga tayo niya ng pera. Nakita mo na ba ang ganitong kabait na babae? Ang mabuting asawa ay magdudulot ng biyaya sa pamilya. Dennis, ikaw ang bahala kung makukuha natin ang ganitong kabait na babae. Bilang manugang natin. Ako? Ano pa ang hinihintay mo? Kain na tayo. Binibini. Ang busy mo na kaya hindi namin naisipang itanong ang pangalan mo. Ako ay isang ulila. Hindi ko alam kung ano ang tunay kong pangalan. Tawagin mo na lang akong Anne. Kawawa ka naman. Anne, napakabuti mo sa aming pamilya. Hayaan mong ipangako ko sa iyo ito. Pagsusuklian ka namin ng libo-libo balang araw. Hindi naman iyon malaking bagay. Hindi mo na kailangan akong suklian. Oh. Ann, nasaktan ko ang aking binti. Mahirap nang umalis ngayon. Pwede ba akong manatili pa ng ilang araw hanggang ako ay gumaling? Oo. Kapag kami ay nakabalik na at naayos na ang mga papeles, darating kami kaagad para sunduin siya. Magbabayad din kami para sa lahat ng pagkain at tirahan. Ang binti ko. Siyempre, nagpapatakbo ako ng pansamantalang tuluyan. Sa wakas, walang dahilan para tanggihan ang mga bisita. Kain na tayo. Hello? Ano? Sige. Bumangon ka na. Tigil mo na ang pagtulog. Nasa atin na ang lokasyon ni Amy Yale. Ano? Nasaan na ang putang yan? Nagpapatakbo siya ng pansamantalang tuluyan sa kabundukan. Pumunta ka roon at patayin mo siya. Siguraduhing malinis. Sisiguraduhin kong mawawala siya ng tuluyan sa pagkakataong ito. At paiibigin si Sam na sumuko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Maputik ang lahat ng sapatos ko. At nadumihan ko ang sahig. Maaga akong gumising para linisin to. Kaya hindi ito makaka-apekto sa negosyo. Nasusugatan pa rin ang binti mo. Malit na bali lang to. Sumisigaw ka sa sakit at sasabihin mong ayos lang? Umupo ka rito at huwag kang gumalaw. Baka masakit ng kaunti ito. Tibayan mo. Tulungan mo akong hawakan ang mga ito. Ann, marunong ka rin pala na medisina? Isa akong ulila. Nakahawak na ako ng lahat ng uri ng mga sugat. Sa bandang huli, natuto ako. Malamang mahirap ang buhay mo nung lumalaki ka. Hindi ba't ang buhay ay tungkol sa pagtitiis ng kahirapan? Han! Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Nais ko lang sabihin na iniligtas mo ang buhay ko. Kaya mula ngayon, ako, si Dennis Archer, nung pang hindi na kita pahihirapan muli. Mag-focus ka muna sa pagpapagaling. Tigilan mo ang pagloloko. Nasaan ang mga magulang mo? Umalis sila kaninang umaga at babalik sa hapon.
And ano ang trabaho ng boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Mag-isa lang ako. Amy, paano ka naging napakalupit at iniwan mo ako? Oo, nagtaksil ako sa ibang babae, ngunit ang puso ko ay laging nasa iyo. Ginong Show? Nakita namin si Ginong Show. Amy. Amy! Nasaan siya? Nagbukas siya ng guest house sa kabundukan sa labas ng Sindra. Mahal, paparating ako upang iuwi ka. Maghintay ka para sa akin. Ginong Show, hayaan ninyong tulungan ko kayo. Binibining lead, ang daan sa unahan ay papunta sa guest house. Mabuti. Kapag nakita na natin si Amy, sundan mo ang ginagawa ko. Opo, binibining lead. Amy, ang kahihiyang dinanas ko noon. Gagawin ko tong pagbabayaran mo ng 10 ulit, 100 ulit. Ann, anong ginagawa mo? Ang bangin na nahulugan mo kahapon ay talagang mapanganib. Nagsusulat ako ng babala para paalalahanan ang mga tao na mag-ingat. Denise, okay ba sa iyo ito? Dennis? Denise? Ang ganda. Ann, ang bait mo talaga. Wala iyon. Oo, nga pala Ann. Mag-isa ka lang. Bakit ka magbubukas ng pansamantalang tuluyan? Ako ay isang ulila, kaya mula pa noong bata ako, pinangarap ko ang isang lugar kung saan ako makatutulog, ng payapa. Kaya nga, ang pagbubukas ng hotel o pansamantalang tuluyan ay palagi ng pinakamalaking pangarap ko. Hindi ba nakakatawa ang pangarap ko? Magandang pangarap yan. Kung ito ang gusto mo, dapat mong gawin. Narito ang buo kong suporta. Sam, gusto ko talagang magbukas ng pansamantalang tuluyan. Susuportahan mo ba ako? Amy, asawa kita. Paano ka makikisali sa ganyang maliit na industriya? Kung malaman ng mga tao, ano ang iisipin nila sa akin bilang isang CEO? Pero, Tama na. Manatili ka na lang sa bahay at gampanan ang papel mo. Huwag mo nang isipin ang mga kalokohang ideyang ito. salamat sa pag-unawa. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi mo ba binenta sa subasta ang singsing na Amira? Sinasabi mo ba? Na may tao mula sa auction house na nagbigay ng aking address? Tigilan mo ang pagpapanggap. Sinadya mong ibenta ang singsing sa subasta at iniwan mo ang iyong address. Hindi ba't lahat iyon ay para masiguro na mahahanap ka ni Sam at maibalik ka? Hindi iyan totoo. Kung gayon, sinasabi mo ba na pinadala ka ni Sam? Oo, siya ang nagpadala sa amin. Kung gayon, gawan mo ako ng pabor. Sabihin mo sa kanya na napirmahan ko na ang mga papeles ng diborsyo, kailangan niyang mag-move on. Hindi na ako babalik. Oo, pumirma ka. Ngunit hindi pa siya. Kung gayon, sabihin mo sa kanya na desidido na ako. Ayaw ko na siyang mang-abala pa sa akin. Amy, nagkakamali ka ng pagkaunawa. Hindi kami pinadala ni Sam dito para ibalik ka para magpanggap bilang mayamang asawa. Anong ibig mong sabihin? Siya ang CEO ng Shaw Corp. Paano niya papayagang isang ulila na tulad mo ang maghain ng diborsyo ng una? Kung lumabas ito, saan mapupunta ang kanyang dignidad? Anong magiging epekto nito sa imahe ng kumpanya? Kung gayon, papirmahin mo siya ng diborsyo ng una. Pipirmahan ko na lang ang mga papeles. Diborsyo? Nagkaroon kayong dalawa ng isang maringal na kasal. Nayumanig sa buong Jarva. Na hindi pa nakalipas ang 1 taon, gusto mo na magdiborsyo. Masisira nito ng malalang reputasyon ng Shaw Corp. Kung gayon, ano ba talaga ang gustong gawin ni Sam? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kung sakaling mamatay ka ng hindi sinasadya, maaaring mag-asawang muli si Sam at ang reputasyon ng kumpanya ay mananatiling buo. Hindi ka ba sang-ayon, Miss Yale? Si Sam ba mismo ang nagsabi niyan? Sino pa kaya? Ipinadala niya kami rito ngayon upang tuluyan ka ng alisin. Imposible. Maaaring siya ay isang anak sa labas, ngunit hindi siya gagawa ng ganoon. Matagal na siyang nawalan ng interes sa'yo. Kapag ang isang babae ay nawalan na ng alindog, siya ay basura na lamang sa isang lalaki. Hindi iyan totoo.
Naghain na ako ng diborsyo. Paano niya ito naitulak ng ganito kalayo? Kung hindi niya ito itutuloy hanggang dulo, paano siya makakapag-asawa sa akin at matitiyak na ang aking sanggol ay magmamana ng Shaw Corp? Amy, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging masyadong walang muang. Ang mataas na lipunan ay hindi para sa lahat. At malinaw, hindi mo to kayang hawakan. Mr. Shaw, huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Nag-iisa lang si Amy sa bundok na nagpapatakbo ng isang guest house. Siyempre, nag-aalala ko kung may mangyari man sa kanya, ano ang gagawin ko. Siya ang lahat sa akin! Opo, sir. Bilisan mo! Ano bang hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Hindi maglakas loob. Ano bang napakadakil na sa CEO ng Shaw Corp? Oo. Sino kaya to? Ano ba ang napakaganda sa Shaw Corp? Niloloko mo ba ang iyong sarili? Huwag kang makialam dito. Umalis ka na ngayon. Ann, sinabi kong hindi kita pababayaan na magdusa. Ito ang aking pangako sa'yo. Nais kong tuparin ito. Kaya, ikaw ay isang lumpo. Hoy, Ginoong lumpo! Sa palagay ko mas mabuting manatili ka sa labas nito. Kung hindi, isasama kita sa kanyang pagkakasira. Halika na. Umalis ka na ngayon. Ayokong ilagay ka sa problema. Kung naalala ko ng tama, ang dating tagapangulo ng Shaw Corp ay si Hugh Shaw. Tama ba? Paano? Paano mo nakilala ang ama ni Sam? Si Hugh ay isang hamak na tauhan lamang para sa pamilyang Archer sa Sindra. Ang Shaw Corp ay umabot lamang sa ganito kalayo dahil sa pamuno ng aming pamilya. Binibining lead. Malaki ang reputasyon ni Ginoong Shaw Sr. Kilala siya ng lahat. Hindi ito kakaiba. Oo, kaya itong si Ginoong lumpo dito ay gumagamit lang ng kanyang pangalan para magpanggap na importante? Dapat kang umalis. Ako ay isang ulila. Ang buhay ko ay hindi mahalaga, walang magmamalasakit. Ngunit ikaw ay may mga magulang. Ako ang nagmamalasakit. Kung may mga has na dumampi kay Ann, papagbabayarin ko sila. Malalaking salita. Mga lalaki, ulihin sila. Ibagsak ang dalawang hangal na to sa bangin. Tingnan natin kung sino ang mabubuhay ngayong araw. Tigil. Huwag kang magsisisi pagkatapos. Ann, lumabas ka na ngayon. Sabay tayong aalis. Ann, gusto kita. Kung mabubuhay tayo ngayong araw, payag ka bang ligawan kita? Nababaliw ka na ba? Ngayon ka pa nagpapahayag ng damdamin? Kayo lahat, makinig kayo. Kung makaliligtas ako ngayong araw, katapusan mo na at katapusan ng Shaw Corp. Hinahanap mo talaga. Bugbugin na hanggang mamatay at alisin sila. Subukan mo kung maglakas loob ka. Hinahamon kitang subukan. Tatay, nanay, Gino at Ginang Archer. Ann, nasaktan ka ba? Isinapanganib ni Denise ang kanyang buhay para iligtas ako, kung hindi. Ang aming pasaway na anak ay maaaring pahirap, ngunit may malakas siyang pagkiling sa katuwiran. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nais ko ng paliwanag. Matandang lalaki, sino ka sa akala mo? Maging matalino at isauli si Amy. O hindi kita patatawarin. Amy? Ibig mong sabihin, si Ann? Sino pa? Kung hindi ang trapo? Binibini. Mas mabuting magdalawang isip ka bago magsalita. Pangahas mong ininsulto si Ann sa harap ko? Sawa ka na sa buhay, ano? Ako, sawa na sa buhay? Matandang bruha, alam mo ba kung sino ang kumakalinga sa akin? Oo? Gusto kong marinig kung sino ang nagpalaki ng isang malakasang boses na asal hayop na tulad mo. Ikaw. Sige, wala akong problema sa pagsasabi sa'yo. Ang kumakalinga sa akin ay walang iba kundi ang Shaw Corp ng Jarva. Sa lalong madaling panahon, ako ang magiging asawa ng CEO. Alex. Ang kumpanyang tinutukoy ba niya ay pag-aari ni Hugh Shaw na lumuhod sa ating pintuan ng 3 araw at gabi na mamalimos ng pamumuhunan sa atin? Parang tama. Ngunit ang isang pangatlong klaseng kumpanyang tulad niyan, paano ko malilinaw na maalala? Magpatuloy ka. Gagawin mo na lang. Kung ang Shaw Corp ay third-rate na kumpanya, gusto kong makita kung anong klase ng korporasyon ang nagpa-impress sa inyong dalawa. Magmalaki ka ng magmalaki. Pero hindi mo ako malaloko. Kung sa tingin mo ang Shaw Corp ay binibilang, bilang isang pangunahing korporasyon kasing tanga mo, ang isang kahon ng bato? Bantayan mo ang iyong bibig. Tama na. Ann,
Sino ba talaga? Ang babaeng ito. Ano ang nangyayari? Nakakadiri siya kahit pag-usapan. Kung ayaw mo, ako ang gagawa. Ako ay pinadala ng asawa niya para alisin siya. Anne, ikaw, may asawa ka? Ang ex-husband ko, si Sam Shaw, ay nangangaliwa sa akin kasama ang babaeng ito. Pumirma ako sa divorce papers at umalis para pumunta rito. Wala pang 1 taon kayong kasal. At nakipagtalik na sa akin si Sam. Amy, talagang kahabag-habag ka. Bilang babae, ikinahihiya kita. Kaya pala amoy kawalan ng pag-asa ka. Mukha kang murang kiri. Nagkataon isang walang hiya na homewrecker ka lang. Oo? Ano naman? Kapag naging asawa na ako ni Sam, gusto kong makita kung may maglakas loob bang banggitin ito. Ikaw, may tao, hawakan ninyo ang walang hiya na babaeng ito. At sampalin siya. May isa, pigilan nyo ang walang hiya nitong babae at sampalin ang kanyang bibig. Kung malaman ito ni Sam, hindi niya kayo palalampasin. Pita! Ako ang magiging asawa ng CEO. Sinasabi ko sa'yo, lalaban kayo ng Shock Corp. Amy, nawala na sa sarili ang mga yan. Ikaw rin ba? Alam mo ba kung gaano kalakas ang Shock Corp? Gangang, Archer, pakiusap pigilan niyo sila. Anne, huwag kang matakot. Ang Shock Corp ay isang kumpanyang pangatlong klase lamang. Wala silang magagawang masama sa'yo. Archer, mali ang pagkakaintindi niyo sa akin. Ang ibig kong sabihin ay, ako dapat ang sumasampal sa kanya. Tama. Maaapi ka lang kung hindi ka magiging mabagsik. Anne, tandaan mo ito. Maging mabait sa mga karapat-dapat. Pero sa basura tulad niya, hatawin mo ng malakas. Bitawan niyo. Amy, mag-isip kang mabuti. Kapag ako naging asawa ng CEO, ano naman kung mangyari yon? sisiguraduhin kong papatayin kita. Hindi ba't narito ka? Upang patayin ako ngayon? Anne, paluin mo ng mas malakas. Kung hindi mo siya bugbugin hanggang sa masaktan, baka bumalik siya upang kagatin ka. Amy, pakiusap tumigil ka na. Patawad, patawad. Pakiusap tumigil na kayo. Amy, pakiusap huminto ka. Patawad. Alam kong nagkamali ako. Kung sapat na ang pagsabing patawad, dapat ay naging santo na ako. Nang, Shaw, nami-miss mo ba ang asawa mo? Sayang, natutulog na siya sa aking kama ngayon. Nanay, sino ang mag-aakalang isang kasing tamis ni Anne ay maaaring maging nakakatakot kapag siya'y galit? Kung pakakasalan mo man si Anne balang araw, huwag mo sana siyang lokohin. Kung hindi, sisiguraduhin kong paluin ka niya ng ganito. Hindi ako maglalakas loob, nanonood pa ako. Iniligtas ni Anne ang buhay ko. Panghawakan ko siya mapakilanman. Sam, ang ganda-ganda ng nasa kanduan mo. Halikan mo na siya. Jay Show. Patingin naman kami ng konting palabas. Halikan mo siya. Halikan mo siya. Medyo maganda nga talaga si Ganing Shaw. Pero hindi pa rin niya napigilan si Jay Show na magkalikot. Sino mang babae sa labas ay mas mabuti kaysa sa nasa bahay. Amy, maaari na ba akong umalis? Dahil may bago ka ng lalaki, talagang mag-give up na si Sam ng tuluyan. Kapag ako ay naging asawa ni Sam, pagbabayaran kita ng 1,000 beses. Wala kang pupuntahan. Wala kang pupuntahan. Hinampas mo at inaway ako. Ano pa ang gusto mo? Amy, alam kong ako ay nagkamali. Pakawalan mo na ako. Nagdala ka ng mga lalaki dito upang patayin ako. Ipadadala kita sa pulis. Hindi ko ginawa. Binibintangan mo ako ng walang katotohanan. Ano bang ebidensya mayroon ka? Lahat ng sinabi at ginawa mo ay naitala na. Jill, ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Hindi, wag! Amy, talagang patawarin mo ako. Ayokong makulong. Pakiusap. Ano pang hinihintay ninyong lahat? Kaladkarin ninyo sila at iabot sa pulis. Oo. Hindi, Amy! Miss Yale, paumanhin. Huwag naman gawin ito. Nahayag na ang pagkakakilanlan ko ngayon. Mukhang hindi na ako maaaring manatili dito. Nakakalungkot na natupad pa ang hiling ko. Anne,
Sinabi sa amin ni Dennis ang lahat ng nangyari. Kapag gumaling na ang kanyang binti, dadalhin kanya sa Jarva upang ayusin ang mga bagay kay Sam. Ang pag-iisip pa lang sa kanya ay nakakadiri sa akin. Sana hindi ko na siya muling makita. Bakit hindi ka sumama sa amin sa Syndra? Iniligtas mo ang buhay ni Denise kaya hayaan mo kaming magbayad ng wasto sa'yo. Anne, huwag ka sanang tumanggi. Isipin mo na lang na binibigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Anne, huwag mo sanang tanggihan. Isipin mo na lang na binibigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Iwan. Sige, kung ganoon. Mananatili ako sa iyo ng ilang araw. Ganyan nga. Magkasundo talaga tayo. Pagdating natin sa Syndra, mag-usap tayo ng masinsinan. Tara na. Halika. Malapit na ba tayo? Gaano pa kalayo? Mr. Shaw, lampas lang sa kanto. Bilisan mo. Malamang nag-aalala na si Amy. Tiyak na naghihintay siyang sunduin ko siya. Opo, Mr. Shaw. Naniniwala ako na ibinenta ni Mrs. Shaw sa subasta ang Amira Ring hindi dahil tumigil siyang magmahal sa iyo, kundi para magbigay ng pahiwatig at makita kung hahanapin mo siya. Gusto niyang malaman kung mahal mo pa rin siya. Oh, may katuturan talaga. Imposibleng pababayaan niya ako. Sobrang minahal niya ako noon. Ako ang buong mundo niya. Amy, bumalik ka na ngayon, okay? Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Amy! Tumigil ka. Bumalik ka. Sundin mo ang sasakyang iyon. Ginong Shaw, nagkakamali kayo. Walang kamag-anak si Ginang Shaw dito. Paano siya makakasakay sa Rolls Royce? Tutuo. Hindi kailanman mayabang si Amy. Kabaligtaran niya si Jill. Hindi siya sasakay sa mamahaling sasakyan ng iba. Sa palagay ko, sobra mo lang siyang nami-miss nitong mga nakaraang araw. Kaya nagkamali ka. Magpatuloy ka at bilisan mo. Oh. Ginoo, ito ang guest house. Amy, sumpaman sa Diyos. Mamahalin kita ng maayos ngayon. Hindi na ako magloloko muli. Amy. Huy, Amy. Nasa loob ka ba? Ginang Shaw, nandyan ka ba? Nandito si Ginong Shaw para sunduin ka. Amy, alam kong nagkasala ako sa'yo. Amy. Nakaluhod ako. Hindi ko dapat ipagkanulo ang ating pagmamahalan. Hindi ko dapat siniraan ang puso mo. Amy, nagmamakaawa ako sa'yo. Sumama ka na sa akin pa uwi. G, Shaw, hinanap na namin ang lahat ng lugar. Walang tao sa loob. Maghanap. Kahit na kailangan nating hanapin ang buong mundo. Hanapin si Amy. Opo, G, Shaw. Anne, kamusta naman ang pamumuhay mo sa Syndra sa mga nakaraang araw? Mrs. Archer, sobrang bait ninyo po sa akin. Binilhan ninyo ako ng kotse at mamahaling damit. Sa totoo lang, hindi ako sanay. Enggot ka, wala kang pamilya. Simula ngayon, kami na ang pamilya mo. Wala kang tahanan, kaya ito na ang magiging tahanan mo. Kailangan mong masanay. Mrs. Archer, tinatanggap ko kayo bilang pamilya. Ngunit, sa palagay ko, mas mabuti pa na umalis na ako sa lalong madaling panahon. Marami na po kayong nagastos para sa akin. Anne, huwag mo nang banggitin muli ang pag-alis. Ang Archer Residence ang tahanan mo at ako na ngayon ang iyong ina. Kung ang sumpang Shaw Corp na iyon ay muling susubukang apihin ka, ako mismo ang haharap sa kanila. Mrs. Archer, salamat sa lahat. Anne, itong pulseras ay pamana ng pamilyang Archer. Ito sana ay ibibigay ko sa magiging manugang kong babae. Ngunit ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Mrs. Archer. GN,
Archer, napakamahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Kahit na, mas mahalaga ba ito kaysa buhay ng aking anak? Iniligtas mo ang buhay ni Dennis. Kalimutan mo na ang pulseras na ito. Kahit ibigay namin sa iyo ang buong kayamanan ng pamilya Archer iyon, ay ganap na makatarungan. Pero, Walang pero-pero. Marami ka ng pinagdaanan mula noong bata ka pa at nadaya ka pa. Panahon na para magsaya ka sa buhay. Ito, subukan mong isuot. Ito'y sakto sa iyo. Nanay, napaka-generoso mo talaga. Ibinigay mo ang mana ng ating pamilya. Ikaw maliit na pasaway, si Anne ang nagligtas ng buhay mo. Ngayong gumaling na ang iyong binti, hindi mo ba naisip na bigyan siya ng regalo? Ann, dahil tinanggap mo na ang pulseras ng nanay ko, hindi ka maaaring tumanggi sa munting regalo ko. ano ito? Amira? Ann, kilala mo ang singsing na ito? Siyempre, ito ay natatangi. At napakahalaga. Saan mo ito nakuha? Nasa Jarva ako, para sa negosyo. Nang dumaan ako sa isang subasta, binili ito ng hindi napapakilala. Napakamahal nito. Bakit mo ito bibilhin? Hindi ko alam kung bakit ngunit nang makita ko to, may naramdaman akong kakaibang koneksyon dito. Sige, Anne. Ito ay munting alaala mula kay Denise. Sige na, isuot mo na. Mrs. Archer, hindi ko talaga ito matatanggap. Bakit hindi? Hindi mo ito gusto? Ito ay singsing sa kasal para lamang sa mag-asawa. Gago ka. Paano mo nagawang lokohin si Anne? Gusto mo ng bugbog, ha? Ma, tumigil ka. Denise, ang galing mong lalaki. Matalino ka, matapang ma, tigil na, at responsable. Ngunit ako ay isang diborsiyada lamang. Nararapat ka sa mas mabuti. Sana maintindihan mo, aray. Aray! Gago ka. Hindi ka pwedeng maging agresibo sa isang babae. Lalo na kay Anne, na nasaktan at naitraidor na dati. Dapat kang maging matyaga. Alagaan mo siya ng mabuti at hayaang natural na lumago ang damdamin. Naririnig mo ba ako? Opo, ma. Nakuha mo? Oo. Ano ang nangyayari? Nandito na ang lahat. Mr. Archer, welcome back. Anne, may regalo rin ako para sa iyo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Mr. Archer, may regalo ka rin para sa akin? Ann, ano man ang regalo? Magugustuhan mo to! G. Archer, marami ka nang naibigay sa akin. Ito ay sobra na. Maupo ka ngayon. Pakinggan mo ako. Maari mong pagpasiyahan kung tatanggihan mo ito mamaya. Ang aming pamilya ay may-ari ng isang 5-star hotel sa Jarva. Maari kang pumunta roon upang magkaroon ng karanasan at tulungan kaming pamahalaan ang aming negosyo ng sabay. Han, ito ang iyong pangarap. Tanggapin mo to. G. Archer, salamat. Gayunpaman, ayokong bumalik sa Jarva. Naintindihan kong nag-aalala ka na maghihiganti ang mga show. Sasabihin ko sa iyo ang isa pang bagay. Dennis, pumunta sa Jarva kasama si Anne bukas. Magsagawa ng shareholders meeting ng Achea Investments. Kukunin natin muli ang control sa Show Corp at palalayasin sila sa kumpanya sa pulong na iyon. Akala ng mga J kung iyon na maaari kanilang bulihin. Dahil lang, wala kang pamilya. Ipapakita natin sa kanila na nagkamali sila ng taong minaliit nila ngayon. Huy, wag mong gawin niyan. Ginoo at Ginang Archer, napakabuti ninyo sa akin. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko kung ano ang init ng pamilya. Nakapag-ayos na ako sa Jarva. Denny, pumunta ka ron kasama siyan agad-agad. Dapat tayong maghiganti agad. G. Shaw, partikular na hiniling ka ng Archer Investments para sa pulong na ito. Mukhang ang iyong mga talento ay sa wakas naakuha na ang kanilang atensyon. Iyan ngayon. Kung hindi ko makita si Amy, ano ang saysay ng lahat? G. Shaw, pag-isipan mo ito. Kung mabubuo natin ang relasyon sa kanila, maaari kanilang tulungang hanapin si Gnang Shaw sa pamamagitan ng kanilang malakas na koneksyon, di ba? Oh. Sila ay may koneksyon sa lahat ng dako. Kung makikialam sila, mahahanap ko si Amy. G. Shaw, tingnan mo dun. Iyan si Gnang Shaw. Nasa hotel siya kasama ang ibang lalaki.
bumaba na ako. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko ay maganda ito. Biglang paghawak sa magarang lugar na tulad nito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan magsisimula. Magpahinga ka. Matututunan mo rin ang lahat. Paglaon. At saka, nandito ako. Denise? Salamat. Amy! Bakit ka nandito? Amy, hindi kita mahanap sa buong panahong ito. Labis akong nag-alala tungkol sa'yo. Mali ang taong hinahanap mo. Bitawan mo ako. Amy, pakiusap itigil mo ito. Alam kong kusang tumakas ka para parusahan ako. At pag nilayan ko ang aking mga pagkakamali, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Kung hindi ka titigil, tatawagin ko ang seguridad. Mrs. Shaw, naghahanap sa iyo si Mr. Shaw mula nang umalis ka. Marami siyang isinakripisyo nitong mga nakaraang araw. Siya, talagang mahal ka niya. Amy, nakikiusap ako sa'yo. Umuwi ka, kasama ko. Sinusumpa ko, ako si Sam Shaw. Hindi na muling magloloko. Gagawin mo uli iyon. Sam, walang kabuluhan sa akin ang iyong mga pangako. Amy, gagawin ko ang lahat para humingi ng iyong kapatawaran. Mr. Shaw, pakiusap, igala mo siya. Hindi na si Ann, ang iyong asawa. Tigilan mo na ang pang-aabala sa kanya. Isa kang walang kabuluhan. Wawasakin kita dito at ngayon din. Talagang inakala mo makapangyarihan ka. Sam, bitawan mo siya. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Amy, ako ang iyong asawa. Huwag mong maglakas loob na panigan siya. Uulitin ko. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Ano ang nangyayari sa pagitan ninyong dalawa? Bakit kayo nandito nang magkasama? Sam, wala akong utang na paliwanag sa iyo. Hindi pa ako pumipirma sa mga papeles ng diborsyo. Legally married pa rin kami. At ngayon, nandito ka. Kasama ang kung sinong lalaki. Naintindihan mo ba na ito ay itinuturing na pandaraya? Ako ang nagloloko? Ikaw at si Jill? Sa amusement park, ospital, at sa labas ng show residence. Anong ginagawa ninyong dalawa? Hoy! Nang! Shaw! Gina, Shaw, mismo ba ang asawa mo? Well, tulog na tulog siya sa kama ko ngayon. Inaamin kong nagkamali ako. Pero Amy, tapos na sa pagitan ni Jill at ako. Sumusumpa ako sa Diyos, pakikitunguhan kitang mabuti at mamahalin ng buong puso ko. Okay? Walang kwenta ang mga hungkag na pangako. Umalis na tayo at huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Bibigyan kita ng isang huling babala. Mangyaring lumayo ka kay Amy. O sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Paano kung hindi? Sam, baliw ka. Alam mo ba kung sino siya? G. Eng, Shaw, hindi mahalaga. Sa kapangyarihan natin sa Jarva, sinong maglalakas loob na guluhin tayo? Sam, dito nagtatapos ang iyong daan. Kahit na ang kumpanya ni Shaw ay hindi ka maililigtas. Hindi siya maihahambing sa akin. Oh, tama. Nakalimutan naming sabihin sa iyo ang isang bagay. Personal na inimbitahan ni G. Archer mula sa Cinder si G. Shaw na dumalo sa pulong ng mga shareholder ng Archer Investments. Ano? Archer Investments, ang pinakamalaking investment firm sa ating bansa. Malaki ang impluensya nila. Kung makakalapit si G. Shaw kay G. Archer, kayang durugin ni G. Shaw ang taong ito ng parang langgam anumang oras. Amy, bumalik ka sa akin. Mabibigyan kita ng marangyang buhay sa suporta ni G. Archer. Sam, gaya ka pa rin ng katangahan mo. Hindi mo na unawaan kung ano ang gusto ko at palaging iniisip mong ikaw ang tama. G. Shaw, mauhuli na tayo? Pero si Amy... G. Shaw, hindi natin kayang gambalain si G. Archer. Kung mainis ang mga Archer, ang kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Amy, manatili ka rito at pumunta kahit saan. Padadalhan kita ng kotse para sunduin ka. Hindi na kailangan.
Dadalhin ko si Amy para makipagkita sa'yo. Makikita ulit tayo sa lalo madaling panahon. Ipinapangako mo ba sa akin? Palagi kong tinutupad ang aking salita. Hindi ako katulad mo, na hindi man lang mapanatili ang iyong mga pangako. Sige. Aayusin natin to sa ibang oras. Denise? Ayos ka lang ba? Masakit ba? Ann, ikaw ba? Nag-aalala sa akin? Ako? Ann, meron kang dalawang pagpipilian. Maaari kang maging aking ampon na kapatid na babae. O pakasalan mo ako at maging aking asawa. Ano nang pipiliin mo? Dapat kang umalis. Ako ay isang ulila. Ang aking buhay ay hindi mahalaga. Walang magmamalasakit. Ngunit ikaw ay may mga magulang. Ako ang nagmamalasakit? Ann, lumabas ka na ngayon. Sabay tayong aalis. Batang pasaway, paano ka naglakas loob na paglaruan si Ann? Gusto mo ng bugbog, ha? Nanay, itigil mo na. Ako. Pumipili ako. Ako. Pinipili ko. Kung pipiliin mo maging aking ampon na kapatid, kung gayon hindi na ako mag-aasawa ng sino man. Lagi sinasabi ng tatay ko, ang mabuting asawa ay magdudulot ng pagpapala sa pamilya. Ako at ang aking mga magulang ay nagkasundo na dapat kitang pakasalan. Ann, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nagsisimula na ang pulong? Pumasok na tayo sa loob. Ann, ano ang sagot mo? Sam, pagbati! Narinig kong personal kang inanyayahan ni Mr. Archer sa pulong na ito. Nasaan si Jill? Jill? Hey for watching. Siya. Ilabas si Jill sa Jarva kaagad. Ayaw kong makita ni Amy muli ang babaeng iyon. Sige, nakuha ko na. Ako na ang bahala diyan. Hoy, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Hindi ba ako welcome? Aalis ako, pero hindi ko akalain. Nakayang bayaran ng halaga. Dahil nandito ka na, maaari ka nang manatili. Security. Mr. Shaw, ano ang gusto mo? Pigilan siya. Sam, ano ang ginagawa mo? Sunggaban mo siya. Bitiwan mo? Amy, dalawa ang pagpipilian mo ngayon. Sumama ka sa akin pa uwi. Bilang isang mabuting asawa. At pakakawalan ko itong bastos. Kung patuloy mo siyang poprotektahan, babasagin ko ang mga binti niya. At gagawin siyang lumpo. Sam, baliw ka. Tama ka. Baliw ako. Nababaliw ako sa pagmamahal sa'yo. Sino mang mangahas na humipo sa iyo. Sisiguraduhin kong magdusa sila habang buhay. Ito ay hindi pagmamahal. Ito ay pagmamay-ari. Sam, akala mo maari kang magtaksil sa iba. Pero walang sinumang pinapayagang iwan ka. Tama ba? Oh. Walang sinumang maaaring kunin ang pag-ari mula sa akin. Kung hindi mo ako makukuha, wawasakin mo ba ako? Kaya mo ba pinadala si Jill sa aking guest house para ibulid ako sa bangin? Jill? Hindi, Amy. Ano ang ginawa ni Jill sa iyo? Sabihin mo sa akin. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Tama na, Sam. Akala ko nakakadiri ka na dati. Ngayon, napagtanto kong napakasama mo at kahabag-habag. Hindi. Hindi ako ganyan. Amy, malaking pagkakamali ito. Mali ang akala mo sa akin. Ano? Sam, sumakay si Jill sa sasakyan mo sa pasukan ng amusement park. Sinabi mong hindi kita naintindihan. Nahuli kitang kasama siya sa prenatal appointment niya. Ganito na naman ang sinabi mo. Ipinadala mo siya at iba pa sa aking guest house kamakailan lang sinusubukang ihulog ako sa bangin. At sinasabi mo pa rin yan dahil nakikita mong buhay pa ako. Natatakot kang ilalantad ko ang ginawa mo. Gusto mo akong baltakin pabalik sa Shaw Residence at ikulong. Ganun ba? Hindi, Amy. Maling-mali ang pagkaunawa mo sa akin. Ano? Kahit totoo iyan, sarili mong ginawa iyan. Sam, paulit-ulit kang nagsinungaling sa akin, hindi na kita muling pagkakatiwalaan. Sam, nang mandaya ka, dapat alam mong may darating na araw na lubusang kanyang tatalikuran. Mahirap ayusin ang nasirang relasyon. Karaniwang kaalaman yan. Tumahimik ka.
Naiintindihan ko na. Ikaw pala, hinuhugasan mo ang utak ni Amy at pinagkakampihan mo siya laban sa akin. Guardia, kaladkarin niyo siya palabas dito. Balyan niyo ng binti. Ikaw? Tigil yan? Sam, ang kapal ng mukha mo. Tumigil ka diyan. Sam, anong lakas ng loob mo? G. John, sakto ang dating mo. Ginugulo ng gagong ito ang pulong at sinisiraan ito. Wala siyang respeto kay G. Dennis. Tama. Mabilis kumilos si Jisho at pinigilan ng gagong ito o masama ang magiging resulta. Kasinungalingan, paniinirang puri ito. G. John, asawa ko ang babaeng ito. Itong lalaking ito ay ganap na bumulag sa kanya. Umaasa ako na hindi mo siya ipagkakasala. Tapos ka na bang magsalita? G. John, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Kayo dalawa. Dilat ang mga putang inang mata mo at tingnan mo siya. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Nahasang hawakan ang asawa ko. Papatayin ko siya. Ikaw, Hindi mo alam kung sino ang kinakaharap mo. John Archer. Naglilingkod ka sa mga Archer. Pero ako ay bisita ni G. Dennis. Malapit na akong umangat sa tuktok. Mangyaring, huwag mo akong sisihin kapag tumalikod ako sa iyo. Sam, mas mabuting tandaan mo siyang mabuti. Siya ay G. Dennis Archer. Siya ang tagapagmana ng Archer Investments. Siya ba si Denis? G, go ka! Pakawalan mo siya! Lahat ng pinagdaanan mo nun, sisiguraduhin ko makakamit mo ang hustisya para rito. Chijon, maglagay ka ng bantay sa buhay-buhay na ito. Sige. Ann, sumama ka sa akin. Lahat, isang dahilan lang ang pagpapadala sa akin dito ng aking ama. Ito ay ang agawin ng Shaw Corp at paalisin ang bawat miyembro ng pamilyang Shaw ng tuluyan. G. Dennis. Ikaw ang mayoryang aksyonista pero may kasunduan na tayo. Maliban na lang kung may malaking iskandalo o pangyayari. Hindi maaaring baguhin ang kapangyarihan ng grupo. Pinagtatatanong mo ba ang aming kapangyarihan? Kahit ikaw, hindi basta-basta makakaabuso ng iyong kapangyarihan ng ganito. Kung hindi, mawawalan ka ng respeto. Sige, wala ka ng dahilan. Si Jisho ay nangangaliwa sa kanyang asawa. Nakakadiri at walang hiya. Akala ko seryosong tao si Sam, pero siya ay isang hipokrito lang. Amy, itigil mo ito. Sam, ano ang masasabi mo? Amy, mahal na mahal kita. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sam, paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Ito ba ang tawag mong pagmamahal? Ako. Kahit nandaya ako, personal na usapin ko iyan. Wala namang naging pagkawala sa kumpanya. Ginoong Dennis, hindi mo ako maaaring alisin. Ayon sa ating kasunduan. Hindi mo alam kung kailan hihinto. Ann, ituloy mo. Jill Lead, sa lahat ng iyong ginulong bagay, ang pagpapalayas kay Amy ang pinakamasama. Ipinagtulak mo siya palabas. Ikaw ang bahala sa magiging bunga. Sino ang mas importante? Siya ba o ako at ang sanggol na dinadala ko? Isang ulila lang siya. Hindi siya mayahambing sa atin. Isara mo yung bibig mo. Si Amy ang lahat sa akin. Siya ang una kong minahal. Ang isang walang hiya na babaeng tulad mo ay hindi kailanman maihambing sa kanya. Tingnan mo. Iyan ang tunay niyang kulay. Para makuha ang kanyang unang pag-ibig, hahabulin pa niya ang kanyang buntis na kasintahan. Nasaan ang katarungan? Imposible. Naasikaso ko na ang videong iyan. Baka naitupan mo yan sa Jarva. Pero sa labas, kumalat na yan. Ang video yon ay nagdulot ng malubhang pinsala sa aming reputasyon. Mula noon ay patuloy na bumabagsak ang aming negosyo. Ito ay isang napakalaking pagkabigo sa pamamahala. Hindi ba dapat kitang alisin? Amy, pasensya na. Ako ang nagkamali. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi mo ba masasabi kay G. Dennis ang ilang magagandang salita para sa akin? Sam,
Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mula nang tayo'y lokohin mo. Mag-asawa tayo. Hindi pa ako pumipirma sa papeles ng diborsyo. Hindi mo masasabing hindi tayo magkadugtong. Teka. Ginong Dani, gusto mo siya. Sige. Kung hindi mo ako tatanggalin sa aking posisyon, ibibigay ko siya sa iyo. Ano sa palagay mo? Hindi ko gagawin yon. Kung gayon, hindi ko siya kailanman ididiborsyo kung ako'y magdurusang. Magdurusang kasama ko rin siya. Sam, ipinakita mo ang iyong tunay na kulay, laging tungkol sa iyo. Handa ka pang ipagkakanulo ako kung ang iyong mga interes ay nanganganib. Sayang, hindi magtatagumpay ang iyong plano? Anong ibig mong sabihin? Lahat. Tingnan mabuti. Ako si Anne mula ngayon. Hindi si Amy. Wala na si Amy. Wala nang ganoong tao. Ikaw si Amy. Shaw. Diborsiyada ka na ngayon. Makakalunya ka na ngayon. Humanap ka ng kung anong babaeng gusto mo. Wala nang magmamalasakit. Lahat sa ngalan ng Archer Investments, opisyal kong ipinahayag na si Sam ay tinanggal na sa kanyang posisyon bilang CEO ng Shawcorp. Permanenteng pinatalsik siya sa kumpanya. Hindi. Wag. Pakiusap. Ano mang negosyong kaugnay sa amin na ipinagbabawal na umupa kay Sam o sino mang konektado sa kanya. Naiintindihan, Mr. Dennis. Mr. Denny, imbestigahan na namin si Jill. Hindi si Sam ang nasa likod nito. Si Will Wade ang nagpapatakbo. Nasa labas ang pulis. Takpin na ba natin siya? Ann, ano ang gusto mong gawin? Ibigay siya sa pulis. Paano naman si Sam? Ako ay lalakad na sa sarili kong landas. At siya ay sa kanyang sariling landas. Yamang napatunayang hindi siya ang nasa likod nito, pabayaan siyang magtanggol sa sarili. Oh. Dakpin siya. Sino si Will? Nandiyan siya, nagtatangkang tumakbo. Teka, ako ay inosente. Nakamali kayo ng tao. Inosente? Nasabi na lahat ni Jill. Sabihin mo ang lahat ng dapat mong sabihin sa istasyon. Galaw. Tapos na. Lahat ay wala na. Lahat. Gusto ko magpahayag ng isa pang bagay. Ann, pakakasal mo ba ako at magiging asawa ko? Amira. Si Amira iyan. Tumayo ka! Ang daming tao rito. Pakasalan mo siya. Sabihin mo oo. Pakasalan mo siya. Si Amira ay ang aking singsing sa kasal. Si Amy ay asawa ko. Akin sila. Akin. Ann, kung hindi ka sasagot ng oo, mananatili akong nakaluhod. Amy, sa wakas ay naiintindihan ko ang nararamdaman na tumayo sa tabi at panoorin ang taong minamahal na mapunta sa ibang tao. Ang ganitong sakit ay nagpapasira sa'yo. Talagang maganda si Mrs. Shaw. Ngunit hindi pa rin niya napigilan si Mr. Shaw na maligaw. Hoy, Mrs. Shaw! Amy, sa wakas ay alam ko na ang ibig sabihin ng magmahal, ngunit nawala na kita. Amy, proprotektahan kita ng tahimik mula sa malayo upang bayaran ang kasalanan ng pagtataksil sa ating pag-aasawa. Opisyal kong ipinahayag na si Amy ay magiging aking asawa, ang magiging Mrs. Archer. Kami ay magkakaisa. Hindi namin sisirain ang palatang ito. Napakaganda niyan.